Hello! Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. And I'm placing permanently my everyday vlog at 7 p.m. for more informative and experienced care and tips for succulent, Gymnocalycium, and Astrophytum asterias. And for today's vlog ay magre-repat tayo. Ang ire-repat ko po ay si Rainbow Cactus and si Pero Cactus, which is nabili ko pa 1 month ago doon sa Baguio City. Ayan. So, let's do the repotting with Mitch. Repat with Mitch, and I would use the Curiosana as toppers. So, ayan po sila. Si Rainbow Cactus, yung may pink sa top, and the Pero Cactus. So, si Pero Cactus, medyo mapanakit ang kanyang mga thorns at nakakatakot dahil pahukbo yung kanyang thorns. So, the Rainbow Cactus, again, nabili ko po ng 350 from the nursery, Living Nursery gift, and then si Pero Cactus dun din, which is 40 pesos. So, sana pala bumili na ako ng 4. Meron kasing bantay, kaya hindi ako makabili ng marami. Ayan, anyway. So, ayun, I'm just using my potting mix, the Greedy Soil Mix, and the BF Boyfriend Mong Very Dry. Ayan. So, nakikita niyo yung puti, it's the Bunny Poop fertilizer, which is good for our succulent and gymno and cactuses. The Bunny Poop fertilizer is slow release, kaya okay siya sa mga succulent and cactus natin. So, the Bunny Poop is making our plants to lush. Ayan, perfect nga siya sa succulent. Mas mura kasi yung ganito, kaya ito na lang ginagamit ko. At okay na ako sa Bunny Poop. Ayan. So, repat lang natin, and then, hindi ko na masyadong gagalawin yung ugat nitong si Rainbow Cactus. So, we have different experience in repotting. So, what I would do is, nilipat ko lang siya sa pot and hindi ko nagagalawin yung ugat ni Rainbow Cactus. Kasi napansin ko, very little lang yung mga ugat niya. Ayan, o ganyan lang yung mga ugat niya. So, carry boom boom na yan. Naglagay din ako dito ng Starkel G. Ayan, so, itong pot na to is from the Pot Mama. Yan po yung gift sa akin ng Pot Mama, yung pa-previous nila. Thank you so much, Pot Mama. Naalala nyo ako noong Pasko. Ayan. So, irepat lang natin siya dito sa green na pot na ito. So, I thought na maaksaya to sa soil, pero nakakatuwa, hindi pala. Masikip lang yung pot, maliit lang, at saka matangkad. So, ox lang, and perfect siya kay Rainbow Cactus. Iniisip ko, sino kaya itatanim ko dito? Tapos, bigla ko napatingin sa rack ko, tapos naalala ko yung mga binili kong cactus sa Baguio City. So, ayun, sabi ko, perfect ka ako dito si Rainbow Cactus. Ayan. So, madali lang naman siya itanim. Yun lang. Dumidikit po sa gloves ko yung mga little thorns ni Rainbow Cactus. Kasi yung thorns niya is paloob eh. Parang pag ganun yung ano nila, yung tinik nila. Pero hindi masyakit. Ayan. Walang ouch. So, ayan. Repat lang natin. Tapos, I would use again the Curiosana soil toppers. Ayan. So, si Curiosana is the family of the Akadama. Pero mas trip ko si Kiryu kasi mas strong yung pag-hold niya ng water kesa kay Akadama. So, ayun. So, ayan. Pansin ko dito sa old potting mix ng Rainbow from the Nursery Living Gifts is it's more of the pumice stone, yung mga maliliit na size ng pumice stone. And then, parang acacia, yung ano nila, yung compost na ginagamit nila. Kasi, dun sa pinakailalim, it's more of the leaves
bali pumice stone, then leaves, and dun kumapit yung mga ugat ng rainbow cactus. So, it's a good to know na ganun pala yung kanilang ganap. So, kung hindi nyo pa po napanood yung aking vlog sa Nursery Living Gifts, ay panoorin nyo na at mag-i-enjoy kayo. At for sure, pag napanood nyo yan, gugustuhin nyo din pumunta dyan sa, saan na nga ito? Sa La Trinidad, Benguet. Ayan. So again, Kiryu for the toppers from the Hype Socks. Meron din sila mga Gymno Calcium na tinda. So by sets, hindi ko pa masyadong check. Pero parang may free din yun. Ewan ko kung ilan yung free. Meron sila sa Shopee, meron din sila sa Facebook, alam ko. So ayun. Ayan. So much better na, no? Na nalagyan siya ng toppers. Ang ganda na niyang tingnan. Ayan. O, diba? Dali ng tanim ni rainbow cactus. Gusto ko pa ng maraming rainbow cactus. Ayan. So, sunod natin, si Fero Cactus. So, naglagay na ako dun sa pot na to. This is also a gift from the Pot Mama. Dyan yung link ng seller, yung mga pots, kung gusto nyo ng mga affordable pots, meron po sila. Gusto ko din yung way nila ng pagsasale kasi more on the post sale at hindi nga ako makamay ng live sale. Wala akong masyadong time sa ganyan. So, ayun, very good kayo dyan, Pot Mama. So, ayun, timing and abang-abang lang talaga sa sale ng Pot Mama. Ayan, so, ayan, tingnan nyo naman yung ugat ni Fero Cactus. Kabog na kabog. So, dahil ganyan yung ugat niya, ititrim ko po yung ugat ni Fero. Ayan. Kasi sobrang haba. Kailangan na natin tong putulin. And alam nyo ba, hirap na hirap ako dito kay Fero Cactus kasi yung kanyang mga yung kanyang mga thorns is talaga pong mapanakit. Kasi mataba yung mga thorns niya, tapos pahook nga siya. Parang kuko ng manok, ganun. So, ayan. Ang haba ng roots niya, oh. At ang healthy in fairness, very dry na din yung roots nito kasi hindi ko pa to nadidiligan. So, ayan. Ayan, nakikita nyo, diba? Yung thorns niya, nakakatakot. But, I like this one is kakaiba. Actually, nag-research ako kung anong flower ng cactus nito. And ang ganda ng flower niya, ma-red. Ayan. So, i-post ko dyan, ha? Flowers from the Desert Museum. So, yan po yung mga different flowers ni Fero Cactus. May yellow, may pula, and then the orange. Ayan. So, para lang din silang sunflower. Yung flower din ni Golden Barrel is ganyan din. So, mukhang egg yolk. Kulay dilaw lang yung nakita ko personally doon sa Living Gifts Nursery. So, marami doon mga cactuses, and kung mahilig kayo sa cactus, yun, mag-i-enjoy kayo doon. So, ayan. Naggupit na ako ng mga ugat dito kay Fero Cactus. Ayan. So, hindi na ako nag-air dry kasi, diba, the usually is you cleanse the roots. Lilinisin mo yung mga dumi-dumi, tatanggalin mo, and then ikakat mo na siya. So, yung iba binabrush, gumagamit din ng tubig para malinis. Tapos, i-air dry yung iba 3 days, and then yung iba a week. Pero ako, 10 rem ko lang, tapos repat. Ganun lang din ginagawa ko kasi sa Melo Cactus ko. So, ayan. Again, we have different experience in repotting our cactuses and succulents. So, ayan. So, ang hirap niyang itanim. So, kahit hindi na small pot, kahit ganitong pots na malaki, pot na malaki is okay na kasi kung ire-repat ko to sa susunod pag lumaki siya, ang hirap kasi ang sakit talaga ng ng thorns niya. Ayan, so nakakatakot. Then kahit sa ilalim kasi yung thorns niya medyo matalim. So you have to use gloves or anything na pang protect
showed dito sa cactus na ito. And kailangan sa taas nyo siya ilagay kasi pagka sa baba at na ano kayo ng thorns na to, delikado, diba? Ayan, so rapat lang tayo again. So yung soil nito is ganun din, acacia din yung gamit nila na mga pang-compose. So dry leaves dun sa ilalim, tapos it's more likely pumice stone talaga. Parang 90% pumice stone tas compost. May konting buhangin, ganun. So very dry. Pero in fairness ay bongga yung ugat niya. So baka mabait din talaga itong cactus na to. Madali lang alagaan. Parang si golden barrel. So ayan. Again, the Curiosana soil ang gagamitin ko for the topper. So maganda din yung malalaki nito. At saka the Pero cactus is originated from the Mexico. So sa Mexico talaga maraming mga cactus. Diba doon kinakain yung mga cactus, yung malalapad? Hindi ko kasi alam yung tawag doon. Nilalagay siya sa burger. Ayun, yung cactus nila doon. So, ayan. Let's put the Curiosana toppers dito sa Pero cactus natin. Ito nga palang Pero cactus ay maraming stain ng fungicide, yung Toroge Blue. Ayun. So, mukha kasi siyang madumi because of the stains. So, gusto ko man alasin. Hindi ko alam kung paano ba. Siguro ipa-flush ng water. Pero mukhang matagal. And okay kasi meron na siyang fungicide. Baka siguro madalas magka-skills doon sa kanila. Kasi hindi ako nagkakaroon ng problem sa mga kahit sa grafted cactus kung may scales or whatsoever. Wala pa ako na XP. Ayan. So ayan, I'm done na with this Pero cactus. And the Curiosana is moist na siya sa loob kasi. So hindi ko din to imo-moist kasi ginalaw natin yung ugat niya. So magwa-water na lang ako after a week. So ito po yung yung soil mix dun sa Nursery Living Gift. So mayroong mga dahon ng acacia yata to. Tama ba ako? Hindi ko alam kung acacia ba to or Tapos yun, mga pumice stone na maliliit, then buhangin. So yun lang yung soil mix nila, 'di ba? So sana maging okay kasi very rich yung ginamit ko na soil sa kanilang dalawa and sa mga gymno ko and sa iba kong succulent. So ayan, we're done and hopefully nag-enjoy kayo sa ating repotting. And if you do, please hit like and pa-share na din sa inyong mga friends and family and please subscribe. So thank you for watching at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Your nurse Blanquita saying God bless po at laging mag-ingat!